ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Wala na raw hihigit pa na kahit anong relasyon bukod sa magkakadugo. Pero minsan ay hindi palaging mas matimbang ang samahan ng magkakamag-anak kung sila ang humihila sa iyo paibaba. Ikaw kabarangay, may kamag-anak ka bang walang preno kung magsalita? Dear Papa Dudut, likas sa ating mga Pilipino ang pagpapahalaga natin sa pamilya at kamag-anak. Yun bang kapag nasa malapit lang ang mga kamag-anak natin ay hindi tayo magugutom at lagi tayong may maaasahang kaagapay sa oras ng kagipitan. At aminin natin na hindi kompleto ang bawat mahalagang okasyon kung hindi imbitado ang ating tiyuhin, tiyahin at mga pinsan dito. Yun kasi ang kinalakhan ko sa bayan namin sa Batangas, Papa Dudut. Nasa isang barangay kami kung saan nakatira din ang mga kamag-anak namin sa mother's side. Bago ko umpisahan ang pagbabahagi ng aking istorya, ay magpapakilala muna ako sa inyo. Ako po si Sina, 22 years old at isa sa mga libu-libong avid listener ng Barangay Love Stories. Malaki ang naitutulong ng programa ninyo sa akin dahil napapasaya ako at nai-inspire sa kwento ng mga kabarangay natin. Kasalukuyan akong graduating student sa kursong Hotel and Restaurant Management dito sa universidad sa lugar namin. Panganay po ako sa dalawang magkapatid na babae at wala akong ibang gusto ngayon kundi makaalis sa lugar namin sa oras na makapagtapos na ako sa pag-aaral at makapagtrabaho. Hindi niyo po ako masisisi. Nag-ugat ito noong mas naunawaan ko na hindi lahat ng kamag-anak namin ay kakampi namin, Papa Dudut. Janet, umuwi ka na sa inyo. Ang gugulo ka lang dito sa pamamahay ko eh. Sinong nanggugulo? Hindi ako nanggugulo, ate. Sakala ka sa manaloob mong paalisin ako? Baka nakakalimutan mo na lupa ng tatay ng dati kong kinakasama tong kinatitirikan ng bahay nyo. At ako lang naman yung rason kaya nakapagpatayo kayo rito ng bahay. Kaya wala kang karapatang paalisin ako rito, no? Alam ko naman yun. At tinatanaw ko yun ang utang na loob. Pero baka nakakalimutan mo. Hindi naman libre pagtira namin dito. Nagbabayad kami sa may-ari Wala akong pakialam. Kundi dahil sa akin, wala sana kayong bahay dito. Ay, ang akin lang naman. Huwag ka naman mag-eskandalo sa bahay ko. Nakakahiya sa anak ko. At bakit ako mahihiya sa anak mo? Sige nga, tsahin niya ako. Saka kung may dapat mang mahiya rito, ikaw yon. Nandito na po ako, ma. O, Auntie Janet, ano pong ginagawa niyo rito? At bakit ganyan ang tanong mo? Siguro magkasabot kayo nitong nanay mo na pagbawalan akong pumunta rito sa bahay niyo, no? Po, wala pong ganun, Auntie. Basta. Kayo talaga mag-ina? Nakakainit kayo ng ulo. Ano po bang problema niyo? Bakit kayo nagagalit? Yan kasing nanay mo, pinagkakalat doon sa mga kapitbahay na nakikipagkita raw ako sa kung sinong lalaki. Po? Totoo po ba yun, ma? Siyempre hindi. Ewan ko ba naman sa'yo, Janet, kung bakit nagpapapaniwala ka na ako yung nagkakalat ng chismis na yan, hindi na nga ako magkanda-ugaga rito sa bahay namin at sa pagtitinda sa palengke. Tama po si Mama. Saka hindi po kami chismosa, Auntie. Bakit ganyan tono mo? Parang sinasabi mo na ako talaga yung chismosa rito Hindi naman po sa ganun. Anong hindi? Ayos-ayusin mo yung pagsagot-sagot mo sa akin, Zina, ha? Baka nakakalimutan mong tsahin mo ko. Huwag kang bastos. Hindi bastos sa mga anak ko. Hindi ko sila pinalaking bastos. Kung may bastos man dito, ikaw yon. Sige nga, sino sa inyo yung basta-basta na lang sumusugod sa bahay ng may bahay para mang-away kasi nagpapapaniwala sa walang katotohanan ng chismis? Di ba ikaw? Baka naman nagkukunwari ka lang na wala kang kinalaman kasi dyan ka naman magaling eh. Mapagkunwaring malinis at mabait? Plastikada? Ano bang
pinagsasasabi mo? Basta! Sa oras talaga na malaman ko na ikaw yung nagpakalat ng chismis, ipapabarangay kita, ate! Ay, pambihirang babae yun. Ano kung may nakakita sa kanya na may kinikita siyang lalaki? Hiwalay na naman sila ng kinakasama niya. Ang hindi ko po maintindihan, yung sumugod pa siya rito sa bahay natin para awayin kayo, imbis na kausapin ng mahinahon, ma. Bakit ba ganun ang ugali ni auntie? Ewan ko. Hayaan mo na, nak. Baka stress lang sa buhay niya kaya pati tayo nadadamay. Stress din naman po tayo, pero di tayo nang dadamay ng kung sino. Saka kung makapagsalita siya, akala mo hindi kayo magkapatid. Buti nga po tinawag niya pa kayong ate. Mabait naman yon kapag hindi tinotopak. Kaya hayaan mo na. Kaya siguro nasasanay si auntie na ganunin kayo kasi hinahayaan niyo lang. Kapatid ko pa rin naman ang auntie mo. Kaya ayos na yon. Mabuti pa magmerienda ka na. Hindi ako nagtinda ngayon kasi masakit yung balakang ko. Pero pinagluto ko kayo ng paborito niyong sopas ng kapatid mo. Tara, kumain na tayo sa kusina. Si Mama ang panganay sa 9 na magkakapatid at half-sister niya si Auntie Janet. Nakatira kami sa isang barangay at 5 bahay lang ang pagitan namin sa bahay ni na Auntie. Noong bata ako ay natatandaan kong lagi akong pumupunta kina Auntie Janet dahil binibigyan niya ako ng pagkain. Wala kasi siyang anak sa dati niyang kinakasama tapos ay natuklasan nilang baog siya. Simula noon ay tinuring ko na siyang pangalawang ina pero habang tumatanda ko, natuklasan ko na malaki pala ang inggit niya sa mama ko dahil lang may mga anak siya at masaya ang pagsasama nila ni Papa. Simula noon ay away-bati na sila ng mama ko at may mga pagkakataon na nagpapakalat siya ng chismis tungkol sa mama ko kapag may misunderstanding sila, Papa Dudut. Siya talaga yung totoong chismosa sa kanilang dalawa. Kaya nga masama ang loob ko kay Auntie Janet pero nawawala rin kaagad yon kapag kinausap ako ni Mama at sinabi niya na tiyahin ko pa rin daw si Auntie. Palibhasa ay mapagpasensya ang mama ko. Mahal na mahal niya ang mga kapatid niya at bilang ate, siya ang nakatokang umintindi sa mga nakababata niyang kapatid. Kaya sa huli nakakalimutan ko ang hinanakit ko sa tiyahin ko lalo na kapag magkasundo naman sila ni Mama. Sa kabila ng lahat ay si Auntie Janet ang laging nagbibiro sa akin na hindi raw ako kagandahan at may kapayatan kaya baka walang kumpanyang tumanggap sa akin kapag nag-apply na ako ng trabaho. Pero ang isa sa mga pinaka hindi ko makakalimutang sinabi niya sa akin ay yung hindi raw ako makakapagtapos ng pag-aaral dahil mukhang wala naman akong mararating sa buhay at baka mauwi lang ako sa pag-aasawa, Papa Dudut. Kaya nga kapag inaatake ako ng mga pagdududa sa sarili ko, to the rescue ang tatay ko, Papa Dudut. Nak, si Papa to. Tapos na ba online class nyo? Ay opo pa, katatapos lang. Sandali, pagbubuksan ko po kayo ng pinto. Opa, ano yan? Ito, nak ko. May dala akong merienda. Chocolate drink saka tinapay. Yung paborito mo. Kain ka muna. Wow, cheese bread. Thank you pa. Kayo po kumain na? Oo, tapos na. Nasundo ko na rin mama mo sa palengke. Tapos sabi ng kapatid mo, hanggang 6:00 yung online class nyo. Kaya kako, baka gutom ka na. Medyo po. Salamat po sa merienda pa. The best po talaga kayo. Payakap nga po. Lambing naman ang panganay ko. Pero bakit pakiramdam ko may problema ka? Sa school nyo ba? Opo, pero ayos lang naman po yun. Kaya ko naman kahit mahirap. Pero kasi pa, sinabihan na naman ako ni Auntie Janet na nagsasayang lang daw po kayo ng pera ni Mama sa pagpapaaral sa akin. Kasi hindi naman daw ako makakatapos. Kailan niya yan sinabi? Nung nakaraan po. Yan talagang auntie mo. Hayaan mo't kakausapin ko sa bukas. Wag na pa, baka masamain niya pa.
Saka sabi niya biro lang naman yun. May ganun bang biro? Hindi nakakatawa. Nakakainis, nak. Pero di ba ganun naman talaga si auntie? Hindi pa rin tama yun. Sino ba siya para sabihin na di ka makakapagtapos ng pag-aaral at nagsasayang lang kami ng pera ng mama nyo? Hindi ba niya nakita yung mga medalya at sertipiko niyong magkapatid na nakasabit dyan sa dingding natin? Aba, bulag-bulaga na siya kung ganun. Ewan ko po kung bakit ganun sa atin si Auntie Janet. Yun bang kahit wala naman tayong ginagawang masama sa kanya, pero marami pa rin siyang nasasabi sa atin, lalo na kay mama. Kaya nga naaawa ko sa mama niyo. Kasi masyado siyang mabait sa kapatid niyang yan. Pati na rin dun sa iba niyang kapatid na kumakampi kay Janet. Akala ko kapag may kamag-anak tayo na malapit sa atin, mas magaan yung buhay natin. Kasi syempre meron tayong aasahan na dumamay at tumulong sa atin pag nangailangan tayo. Pero mukhang mali pala ako. Hindi naman kasi porke kamag-anak mo maaasahan mo na. Pero iilang tao lang naman yung ganun. Kasi meron pa rin namang mababait na kamag-anak. Katulad nung tita mo, yung bunsong kapatid ng mama mo. Magkasundo sila ng mama mo at bilib na bilib sa'yo yun. Sabi nga niya sa amin, ikaw daw yung inspirasyon ng mga anak niya para mas galingan pa sa eskwelahan. Mabait naman po talaga si tita pa. Pero katulad ni mama, mainit din siya sa mata ni Auntie Janet. Ewan ko ba dun? Lahat na lang ng kampi kay mama kaaway niya. Parang hindi magkakapatid. Kaya nga Pero sabi nga ng mama mo, hayaan na. Pero hindi ko palalagpasin yung sinabi ni Janet sa'yo. Kakausapin ko siya kasi hindi totoo yung sinabi niya. Baka naman po kayo yung lumabas na masama pag ginawa niyo yun. At baka balikan kami ni auntie kasi sumbongera ako. Tatay mo ko. Natural na magsumbong ka sa akin. Mabuti pa, wag mo nang isipin yun kasi sa akin ka maniwala. May mararating ka, nak. Matalino ka, masipag at nagsisikap sa pag-aaral mo. Kaya naman naniniwala kami ng mama mo sa'yo. Salamat pa. Pero minsan hindi ko lang po mapigilang mapaisip. Paano kung totoo pala yung sinabi ni auntie, di ba? Ang laki ng tiwala nyo sa akin tapos sa dulo mabibigo ko lang kayo. Kasama sa pagtatagumpay yung pagkabigo. Ang mahalaga, huwag ka lang susuko. Saka anak, walang kahit sino ang may hawak ng kapalaran mo kundi ikaw mismo. Huwag kang matakot mabigo kasi nandito kami ng mama mo para suportahan ka at palakasin ang loob mo. Kayo ng kapatid mo. Gagawin namin yun hanggat nabubuhay kami. Nagtatrabaho sa vulcanizing shop ang papa ko, Papa Dudut. Masipag siya at ulirang ama. Mahal na mahal niya kami nina mama at ng kapatid ko at kahit na hindi kami mayaman ay hindi siya nagkulang na ibigay ang pangangailangan namin. Kaya nga masasabi ko na kahit papaano ay nabili ni Papa ang mga luho namin ng kapatid ko at hindi lang yung mga kailangan namin. Bukod sa mga katangian niyang yon ay si Papa ang kakampi ni Mama sa tuwing inaaway siya ng iba pa niyang kapatid. Bukod kay Auntie Janet. Wala naman silang palag kay Papa kasi malaking tao ito at masakit magsalita kapag napuno na. Pero tahimik lamang talaga si Papa dahil ayaw niya ng gulo. Malumanay siyang magsalita sa amin at bihira kaming pagalitan. Kaya mahal na mahal namin siyang magkapatid, Papa Dudut. Wala akong ibang gusto kundi matupad ang pangarap ng mga magulang namin na makapagtapos kami sa pag-aaral. Lagi nilang sinasabi na edukasyon lang ang maipapamana nila sa amin. Kaya magsikap daw kaming magkapatid. Madalas sabihin sa akin ni Papa na gusto niyang siya ang sasama sa akin kapag umakyat na ako sa entablado para kunin ang diploma ko. Papa Dudut, siya rin daw ang magsasabit sa akin ng medalya katulad ng pagsasabit niya sa akin ng mga medals ko noong nasa elementary at high school ako. Simple man ang pamumuhay namin, Papa Dudut, ay malaki naman ang pasasalamat ko sa Diyos. Dahil binigyan niya kami ng masayang pamilya. Binigyan niya kami ng mabuti at responsableng mga magulang
Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang lumalaki ako ay mas namulat ako na hindi lahat ng kamag-anak namin ay gusto kami. Isa na nga doon ay si Auntie Janet na madalas magpakampi sa iba pa nilang half-siblings ni Mama. Minsan ay gusto ko na lamang matawa kasi napakababaw ng dahilan ng mga away nila. Pero tahimik lang talaga ako at hindi nakikisawsaw. Palibhas ay nirerespeto ko pa rin sila dahil magkakadugo kami. At ayokong baliktarin nila ang sitwasyon na wala akong modo sakaling patulang ko sila sa mga pinaggagawa at pinagsasasabi nila sa pamilya namin, Papa Dudut. Alam ko naman na walang perpektong pamilya, lahat ay may kapintasan at may kakulangan. Sa mismong tahanan nga namin minsan ay may hindi pagkakaunawaan sina Mama at Papa. Tapos nag-aaway din kami ng kapatid ko pero sa kabila ng lahat ay namamayani pa rin sa amin ang pagmamahalan. Kaya sa huli nagkakasundo kami. Laging sinasabi ni Papa na kami lang ng kapatid ko ang magkakampi kaya dapat ayusin namin ang anumang gusot sa amin. Pero bakit ganon ang mga kapatid ni Mama? Kahit na sabihin natin na yung ilan sa kanila ay kapatid lang niya sa ina, ay magkakadugo pa rin sila, Papa Dudut. Di nakapunta papa mo sa birthday ko, Zina? May trabaho po kasi si Papa, Auntie. Linggo-linggo may trabaho? Ano kaya yun? Biglaan po kasi. Tumawag kanina yung amo niya. Pinakiusapan kung pwede siyang pumasok. Kasi yung naka-duty ngayong linggo, nagka-emergency sa kanila. Nako, baka naman nagpapasikat lang yung tatay mo sa amo niya, ha? O baka ayaw lang niya talagang pumunta sa birthday ko ngayong araw? Hindi naman po sa ganun. Alam mo, simula nung magkakilala kami ng tatay mo, di na talaga kami nagkasundo niyan. Mabait po si Papa. Wala siyang kaaway, Auntie. Basta. Hindi ko lang siya masyadong gusto. Tahimik kasi. Di ba pag ano nasa loob ang kulo? Tahimik lang po talaga si Papa at hindi siya mahilig gumawa ng gulo o makisali sa mga away lalo na kung mababaw. Sinasabi mo ba na palaaway ako at mahilig gumawa ng gulo? Po? Hindi po. Nako, yun na rin yon, Zina. Hindi po, Auntie. Wala akong ibig sabihin na ganun. Alam ko may galit ka rin sa akin eh. Kunwari ka pang walang kinikimkim na sama ng loob sa akin pero sigurado ako na hinihiling mo na sana may mangyaring masama sa akin para mawala na lang ako sa mundo. Hindi po totoo yan. Wala po akong hinihiling na ganyan. Nakita ko kanina hindi ka masaya habang kinakantahan ako ng happy birthday. Masaya po ako. Pinapalabas mo pang sinungaling ako? Sigurado ako sa nakita ko. Auntie Janet naman eh. Huwag mo nga ako matawag-tawag na Auntie Janet. Alam mo, napilitan lang naman talaga akong invite kayo ng kapatid mo kahit ayoko eh. Baka kasi magtakaibang kamag-anak natin na kayo lang yung bukod tangi na hindi ko inimbita ngayong birthday ko. Pero para nagsisisi na ako. Sa pagkakaalam ko, wala naman po kaming ginagawang masama ng kapatid ko sa inyo. Hindi nyo kailangan may gawing masama. Basta ayoko lang sa inyo, pati na rin sa nanay at tatay nyo. Ano po bang problema nyo sa amin, Auntie? Bakit galit na galit kayo sa pamilya namin? Bakit ka nagtatanong? Anong karapatan mo magtanong? Kasi gusto ko pong maintindihan kung saan galing yung galit nyo sa amin. Sa mga magulang ko, wala naman po kaming ginagawang masama. Kayo nga yung laging gumagawa ng masama sa amin eh. Ba't talaga naman? Ngayon sinasagot-sagot mo na akong bata ka? Hindi na po ako bata. Marunong na po akong umintindi. Pero hindi ko po maintindihan yung ugali nyo sa amin. Ayoko lang sa inyo kasi naimbyer na ako. Lalong-lalo na sa mga magulang mo. Akala mo kung sino? Mga wala kayong utang na loob. Baka nakakalimutan nyo ako tumulong sa pamilya nyo nung walang-wala kayo. Hindi po namin nakakalimutan yon at nagpapasalamat po kami sa mga tulong nyo. Pero hindi po yun dahilan para tratuhin nyo kami ng masama. Umalis ka na nga sa harap ko, Zina. Lalo mo lang pinapasama loob ko. Alis na. Isama mo na yung kapatid mo, ha? Ang takaw-takaw na kailang balik na dun sa pagkain. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Class quality. Papa Dudut, hindi yun ang unang beses na pinagsalitaan ako ng masama at masakit ni Auntie Janet. Aminado kung dahil kamag-anak ko siya ay apektado ako sa mga sinasabi niya sa akin. Dinamay niya pa ang mga magulang namin kaya nainsulto ako ng husto at hindi ko napigilan ang sarili ko na sagutin siya.
Kitang-kita ko ang gulat sa reaksyon na mukha niya kaya nakonsensya ako, Papa Dudut. Pero hindi na ako nakapagsalita pa noong pinaalis niya kami ng kapatid ko sa bahay niya habang pinagdiriwang ang kanyang birthday, Papa Dudut. Tulad ng inaasahan ay nagalit sa akin si Auntie Janet at sinabihan ako ng walang respeto. Kung ano-ano pang pangit at mga masasakit na salita ang binato niya sa akin, pati na rin sa pamilya namin. Lalo akong nagalit sa kanya pero kinontrol ko ang sarili ko. Pagkalipas ng ilang araw ay nalaman ko sa mga pinsan ko na pinagkakalat ni Auntie Janet sa ibang kapitbahay namin na bastos daw ako at walang modo. Siniraan din niya ang pamilya namin at convincing ang acting niya dahil may paiyak-iyak pa siya. Kita ko rin na nag-post siya sa Facebook tungkol sa mga nangyari pero puro pahaging lang at hindi naman niya ako minention. Hindi nga nagtagal ay nakarating sa kaalaman ni na Mama at Papa ang nangyari kaya kinausap nila ako, Papa Dudut. Nak, pwede ka ba namin kausapin ang papa mo? Opo, Ma. Tungkol saan po? Nakarating na kasi sa amin yung nangyari sa birthday party ng Auntie Janet mo. Totoo ba yon? Sinagot-sagot mo talaga siya? Opo, Ma. Anak naman eh. Huminahon ka lang, Rebecca. Siguradong may dahilan si Zina kung bakit niya sinagot-sagot si Janet. Hindi naman natin pinalaking bastos tong anak natin eh. Kahit na Luisito. Ang akin lang sinagot niya pa rin si Janet. Tapos ano? Pinagkakalat na nung magaling kong kapatid sa buong barangay na bastos at walang modo yung anak natin. Ay, anak, ano ba kasing nangyari? Tinanong ko lang naman po siya kung anong problema niya sa atin. Kung ano-anong masasakit na salita na kasing sinabi niya, Ma. Sabi pa niya napilitan lang siya na imbitahan kami ng kapatid ko sa birthday party niya. Kasi baka raw kung anong isipin ng iba nating kamag-anak pag hindi niya ginawa yun. Kita mo na, yung kapatid mo talaga yung mahilig gumawa ng gulo. Ay nako, parang hindi mo naman kabisadong ugali ni Janet kahit noon pa. Kabisado ko na nga. Kaya nga hanggat maaari, ayoko na nakikihalubilo kayo sa babaeng yan. Pwede ba naman yun ay kapatid ko siya? Tsahin siya ng mga anak mo. May kapatid bang chinichismis ka at pinaparatangan ng kung ano-ano? May tsahin ba na sinisiraan yung sariling pamangkin sa ibang tao? Pero bakit kasi nagtanong ka pa, anak? Sana nanahimik ka na lang para wala nang gulo. Napiko na kasi ako, Ma. Nung una, sinabi niya na siguro daw hinihiling natin na sana may mangyaring masama sa kanya kasi may galit daw ako sa kanya. Tapos doon na siya nagsabi ng kung ano-ano. Kaya hindi ko na napigilang sumagot, Ma. Tama naman ginawa mo. Kasi kung sa akin yan sabihin, gusto ko rin malaman kung bakit niya nasabi yun. Hindi ko naman po talaga sinasadya. Pero napuno na kasi ako kaya sorry po. Ayoko lang naman na pag-usapan tayo ng buong barangay at lumalabas na masama. Lalong-lalo ka na, anak. Kasi alam namin ng tatay mo na mabuti kang anak. Ang totoong masama rito, yung kapatid mong yun at hindi ang pamilya natin. Huwag mo nang konsintihin yung ginawa ng anak mo. Mali pa rin na sumagot-sagot sa nakatatanda. Para sa akin, tama lang yung ginawa mo, nak. Hindi pwede na habang buhay tatapak-tapakan lang tayo ng auntie mong yun. Akala mo kung sino siya makapagsalita. Lagi niya pong sinusumbat na tinulungan daw niya tayo. At tinulungan din naman natin siya, di ba? Nung nagkasakit siya ng malala, tapos wala siyang kasama sa bahay nila. Sinong tumulong para maisugod siya sa ospital? Di ba tayo? Kung di ka nagpunta sa bahay nila para dalawin siya, di mo malalaman na may sakit na pala siya. Palibhasa, walang gustong mangumusta sa kanya na ibang kamag-anak natin. Nandun na tayo, pero kailangan mo pa rin mag-sorry sa auntie mo. Hindi ka namin pinalaki at pinag-aral ng tatay mo para sumagot sa nakatatanda sa'yo. Nakonsensya rin naman po ako sa mga sinabi ko kay Auntie Janet, Ma. At hindi ko rin naman po siya matitiis pero nahihiya po akong mag-sorry sa kanya eh. Hayaan mo at sasamahan kita. Bukas na bukas pupunta tayo sa bahay niya. Sabihin mo rin kay Janet na mag-sorry sa anak natin.
Kasi kung ano-anong kasinungalingan ang pinagkalat niya. Akala mo kung sinong mabait. Pakitang tao lang pala. Luisito, tumahimik ka na nga. Anak ko na inaagrabyado. Mananahimik pa ba ako? Tinalaban ako sa mga pangaral sa akin ni mama ko, kaya naman kinabukasan ay nagpasama ako sa kanya para mag-sorry kay Auntie Janet. Nung una ay inirapan pa ako ng auntie ko at kung ano-ano ang mga sinabi na kesyo masama daw ang sumasagot sa nakakatanda na para bang hindi ako nag-aaral at kung ano-ano pa. Pero tinanggap na lang namin yun ni mama at nangako ako na hindi ko na uulitin. Sa huli pinatawad ako ni Auntie Janet kahit na halatang labas ito sa ilong. Ewan. Ayoko namang mag-isip ng kung ano pero mararamdaman mo talaga kapag napipilitan lamang ang isang tao. Sinabi ko na lamang sa sarili ko na iiwasan ko siya para wala ng gulo, Papa Dudut. Lumipas sa mga araw na na-realize ko na mas tahimik ang buhay namin kapag hindi kami nakikisangkot sa mga kamag-anak naming balingbing. Pero nakakalungkot lang kasi dati ay close naman kami. Naisip ko na lamang na ganon talaga, nagbabago ang mga tao habang tumatagal. Hindi ko lang maintindihan ay kung bakit lagi nila kaming pinag-iinitan. Pero tulad nga ng sinabi ng parents ko ay hinayaan na lang namin sila at mas nag-focus na lamang kami sa buhay namin. Kaya lang isang araw, Papa Dudut. Hindi inaasahang trahedya ang dumating sa pamilya namin nang madisgrasya si Papa sa pinagtatrabahuhan niyang vulcanizing shop, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naaksidente si Papa sa trabaho niya nang masabugan siya ng gulong ng trailer truck na hinahanginan niya ng araw na yon. At sa sobrang lakas ng impact ay nagkapira-piraso ang goma nito at tinamaan siya sa ulo. Nadala pa sa ospital si Papa pero kalaunan ay doon na rin siya binawian ng buhay. Sobrang bilis na mga pangyayari at hindi pa talaga tuluyang nag-sink in sa utak namin na nawalan na kami ng padre de pamilya. Grabe yung iyak namin ni Mama at ng kapatid ko pagdating namin sa ospital, Papa Dudut. Hindi kasi namin inaasahan na mawawala sa amin si Papa sa isang iglap. Sinagot ng may-ari ng vulcanizing shop ang mga gastusin sa ospital at pagpapaimbalsa mo kay Papa at nagbigay din sila ng kaunting tulong na ginamit namin para sa buong panahon ng burol. Pero syempre, napakahirap tanggapin na wala na si Papa. Simple lang talaga at kung ano lang ang makayanan ng budget sa pagkain ang ginamit namin sa paghanda. Dahil sa nangyari ay nagpresenta ang ilang kapatid ni Mama na sila na ang maglalakad ng papeles kung saang sementeryo ililibing si Papa. Nakahinga naman kami ng maluwag ni Mama dahil nakabawas na yon sa mga gagawin namin. Halos wala na kaming pahinga sa pag-aasikaso sa mga bisita at pamomroblema sa budget lalo na sa pagkain. Kaya nga kapag may nagbibigay ng abuloy ay doon na namin kinukuha ang pambili ng mayahain namin para sa mga bisita. Kasi may hindi na naman inaasahang pangyayari ang naganap sa mismong burol pa talaga ng tatay ko, Papa Dudut. Ate, wala na bang iba? Ibang ano? Makakain. Ha? Wala na eh. Ano ba yan? Umay na ako sa biskwit na to eh. Ang tabang. Yan lang kasi nabili ni Zina kanina. Bakit ba kasi ang anak mo ang inuutusan mo? Eh wala naman niyang alam bilhin. Yun lang din kasi ang kaya ng budget namin, Janet. Marami pa kaming babayaran. Hindi pa nga kami bayad sa kabaong ni Luisito. Pagkain naman yon para sa mga bisita. Hindi naman nagre-reklamo yung mga bisita. Ikaw lang naman. Narinig ko kaya yung sinabi ng kumari ko. Makunat na raw yung biskwit. Saka yung kape, matabang at hindi rin masarap. Ano ba naman kayo? Ayusin nyo naman yung hinahanda nyo, ate. Hindi naman party to ah. Baka nakakalimutan mong lamay to. Namatayan kami. Hindi tayo nagkakasiyahan dito. Basta.
Sa susunod ako na yung bibili ng pagkain. Tanging pera, dali! Wala na nga kaming pera! Oh, bakit ka umiiyak dyan? Ikaw kasi masyado ka! Para ka namang hindi nakakaintindi! Ako pa yung hindi nakakaintindi? Concerned lang naman ako sa mga dumadalaw. Saka bakit dun sa lamay na pinuntahan ko may pasopas at pasoft drinks pa? Ma, ano pong nangyayari rito? Wala nak. Anong wala? Inaaway po ba kayo ni Auntie? Inaaway agad? Hindi ba pwedeng gusto ko lang kumain ng masarap sa lamay na to? Nakakasawa na kasi tong biskwit na binibili mo, matabang. Kung gusto niyong kumain ng masarap, di bumili kayo ng sarili niyong pagkain. Anong sinabi mong babae ka? Zina, wag mo nang sagutin ang auntie mo. Sumusobra na po kasi si Auntie. Pati ba naman sa burol ni Papa? Hindi pa rin siya magpapaawat? Auntie, mahiya naman po kayo. Igalang niyo naman po yung patay. Wala naman akong ginagawang masama rito ah. Gusto ko lang magpresenta na ako na yung bibili ng pagkain. Kaya nanghingi ako sa mama mo pero wala na raw siyang pera. O anong gagawin natin? Marami pa po kaming babayarang utang. Kaya binabudget namin yung pera na meron kami. Kaya sorry kung hindi masarap para sa inyo yung pagkain sa burol ni Papa. Kung wala kayo mabibigay, doon na lang ako kukuha sa buloy. Nakita ko naglagay si Kapitan doon ng 2,000 nung dumalaw kagabi. Huwag niyo pong gagalawin yon dahil may paggagamitan kami nun. Bibili lang ako ng matinong pagkain. Lumayas ka na, Janet! Huwag ka na tumapak sa pamamahay namin ko hanggang dito ba naman kanya pa rin ang ugali mo? Ano? Bakit ba ako pinapaalis? Kasi bastos ka! Hindi mo narirespeto ang asawa ko. Alam mo, matagal din ako nagtiis sa ugali mo kasi nga kapatid kita. Pero sobra ka na! Pati anak ko siniraan mo! Chinismis mo at kung ano-ano masasamang salita ang sinasabi mo sa pamilya namin! Hindi lang ako umiimik pero pasalamat ka! Hindi kita pinabarangay sa mga paninira-puni mo! Hindi mo magagawa sa akin yan kasi magkakamag-anak tayo! Wala akong pakialam! Mas mabuti nang wala akong kamag-anak kung katulad mo lang din naman! Kaya umalis ka na! Bago pa kita ipakaladkad sa mga tanod! Yung pagpapatawad ko sa Auntie Janet ko ay nawala noong mag-iskandalo siya sa burol ng papa ko. Galit na galit ako sa pamamahiya niya kay mama dahil lang hindi namin mabili yung masarap na pagkain na gusto niya. Nasaktan ako nang duru-duruin niya si mama at ipamukha na kaya siguro namatay si papa ay dahil daw sa kinakarma na kami. Sa isip ko kahit na hindi kami perpekto ay walang tinatapakang tao ang mga magulang ko. Lalo na ang tatay ko. Kaya naman sobrang sakit sa akin ng mga paratang ni Auntie Janet. Bukod doon ay puro rin siya reklamo at pakikialam sa paraan ng pagluluksa namin. Ang dami niyang sinasabi na hindi raw namin sinusunod ang tradisyon at kung ano-ano pa papadudot. Sa totoo lang ay stress na ako sa kanya at sa ibang kapatid ni mama na kinampihan siya matapos niyang magsumbong sa mga ito. Hindi ko lang akalain na ganoon sila kawalang puso at konsiderasyon dahil hindi na nila nirespeto ang burol ng tatay ko. Pagod na kami ni mama pero nadagdagan lang yon ng sama ng loob kasi hindi namin sila maasahan tapos ay siniraan pa nila kami. Nagpatuloy ang burol ni papa hanggang sa sumapit yung araw ng libing niya. At kahit na masakit mawala ng tatay ay may dahilan kung bakit dalawa ang magulang natin. Simula noon ay lagi na akong nakadikit kay mama at mas naging malapit kami sa isa't isa, Papa Dudut. Nak, malapit na birthday mo. Gusto mo bang lutuin ko yung paborito mo? Parang ayoko pong mag-celebrate ng birthday ko kasi wala po si Papa, Ma. Sigurado ko na kahit wala na ang Papa mo, gusto pa rin niyang i-celebrate yung birthday mo. Tsaka nandito pa naman kami ng kapatid mo. Magkakasama pa tayo. Alam ko naman po yun. Pero pakiramdam ko, hindi na buo yung saya kasi wala na si Papa. Kung bakit kasi kailangan pa niyang mawala sa atin agad? Sa totoo lang, yan din ang paulit-ulit kong tinatanong sa Diyos. Kung bakit si Luisito pa? Kung bakit ngayon pa talaga? Ang dami pong pangarap ni Papa para sa atin. Lalo na po sa akin. Sabi niya,
Siya raw ulit ang sasama sa akin sa entablado pag kinuha ko na yung diploma ko. At siya raw ang magsasabit ng medalya ko. Pero paano pa po matutupad yun wala na siya. Pakiramdam ko po, wala nang saysay yung pagsisikap kong makapagtapos. Huwag mong sabihin niya, nak. Kasi hindi matutuwa ang papa mo kapag hindi mo tinupad yung pangarap niya sa inyo ng kapatid mo kahit wala na siya. Alam ko na kung saan man naroroon si Luisito, sobrang proud yun sa inyo magkapatid. Lagi niyang sinasabi na kayo raw ang kayamanan namin, kaya nga pinagmamalaki talaga kayo ng tatay niyo. Pakiusap ko lang na kahit wala na siya, huwag niyo siyang biguin ng kapatid mo, nak. Sorry po, ma. Masyado lang akong naging emosyonal. Miss na miss ko na po kasi si Papa eh. Ako rin naman. Miss na miss ko na ang papa niyo. Pero nagpapakatatag ako kasi nandyan pa kayo ng kapatid mo. Gusto kong tuparin yung pangarap namin na makapagtapos kayo ng pag-aaral kahit na mahirap lang tayo. Kaya sana, huwag kang sumuko. Opo, ma. Hindi po ako susuko. Alang-alang sa inyo ni Papa. Kayo po yung inspirasyon ko, kaya ako nagsisikap. Tsaka kahit wala na ang papa niyo, kasama niyo pa naman ako. Alam ko na mahirap gampanan yung trabaho ng pagiging tatay at nanay, pero wala akong hindi kakayanin dahil mahal na mahal ko kayo ng kapatid mo. Mahal na mahal din po namin kayo, ma. Kaya wag po kayong mag-alala. Kasi hindi naman kayo nag-iisa. Tutulungan po namin kayo para kahit papano gumaan yung buhay natin. Salamat, nak. Pasensya ka na, ha? Hindi perpekto ang mama mo. Bakit yun naman po nasabi yan? Naalala ko lang kasi yung mga pagkakataon na mas kinampihan ko pa si Auntie Janet mo kesa sa'yo. At pinilit pa kitang humingi ng tawad sa kanya kahit ikaw na yung inagrabyado. Pasensya ka na talaga. Sana nung una pa lang hindi ko na siya hinayaan na masaktan yung pamilya natin. Ayos lang naman po ako. Naipagtanggol ko naman po ang sarili ko. Saka pinagtanggol nyo rin po yung pamilya natin kay Auntie Janet nung burol ni Papa. Napagtanto ko kasi na sumusobra na siya. At kahit kapatid ko siya, wala siyang karapatan na saktan ng pamilya natin. Hayaan mo, ma. Hinding-hindi na tayo magagawang saktan ni Auntie kapag nakaalis na tayo sa lugar na to. Pag nakapagtapos na ako at nakapagtrabaho, mag-iipon talaga ako ng pera para makaalis na tayo rito. Saan naman tayo titira, nak? Sa Manila. Di ba pangarap nyo ni Papa na lumipat tayo doon? Pwede rin naman sa Rizal. O kaya kung gusto nyo sa Cebu. Basta malayo po sa mga kamag-anak natin na walang ginawa kundi hamakin at maliitin tayo. O sige. Pero habang hindi pa nangyayari yon, pag-aaral nyo muna ng kapatid mo yung pagtuunan mo ng pansin. Basta, kaya natin to. Malalagpasan natin ang mga pagsubok sa buhay natin ng sama-sama. Opo, ma. I love you po. I love you rin, nak. Proud ako sa inyo ng kapatid mo. O paano? Ano na nga ulit yung gusto mong iluto ko sa birthday mo? Sabi niyo yung paborito ko. Pero ma, may budget pa ba tayo? Oo naman. Hindi pwedeng mawalan lalo na lagi naming pinaghahandaan ang papa mo yung birthday nyo. Iimbitahin po ba natin si Auntie Janet? Baka may masabi na naman yun. Hatiran ko na lang dun sa kanila. Kung tatanggapin niya, salamat. Kung hindi, salamat pa rin. Basta wag lang niyang itatapon. Drink responsibly. Malaki ang pasasalamat ko sa Diyos dahil nagkaroon kami ng mabuti at positibong nanay. At kahit mahirap mawala ng tatay ay patuloy naming kinakaya at sa awa ng may kapal ay nalalagpasan namin ang mga pagsubok dahil kami ay sama-sama. May mga araw pa rin na nalulungkot ako sa pagkawala ni Papa, lalo na't sariwa pa ang lahat sa amin. Pero lagi ko na lamang sinasaisip na kung saan man siya naroon. Alam ko na proud siya sa aming magkakapatid. Lagi kong kinakausap si Papa sa panaginip at sinasabi sa kanya na mahal ko siya.
Sa kasalukuyan ay casual ang relasyon namin kay Auntie Janet. Hindi na sila masyadong nag-uusap katulad ng dati at sa isip ko ay ayos na yon para alam ng tiyahing ko na hindi niya kami basta-basta mapagsasalitaan ng kung ano-ano. Hindi pa rin siya nagbabago, chismosa pa rin. Pero sabi nga ni Mama, Diyos na lamang ang bahala sa kanya. Hiling ko lang sana ay magbago na siya habang may pagkakataon pa. Sa kasalukuyan ay focus ako sa pag-aaral ko at hindi na ako makapaghintay na makapagtapos, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at alam ko na marami sa mga kabarangay natin ang nakaka-relate sa kwento ko. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa Barangay Love Stories and God bless sa inyong istasyon. Ang inyo pong forever kapuso at kabarangay, Zina. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.